Okay guys, in today's video, pag-usapan ulit natin tong si Load Cash ha guys at didiretsuhin ko na kayo na na-approve na naman ako. And yung kagandahan lang sa loan app na to dahil buo po siyang natatanggap and so far rehistrado din yung loan app na to. But is it as reliable as it claims to be? Kaya pag-usapan natin tong si Load Cash dahil panay yung ads niya at kung asa yung pagbabasihan mo, mukhang okay nga siya. Pero huwag nyo munang i-download guys. Panoorin nyo muna yung video na to. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and as usual, online loan platforms po yung pinag-uusapan natin dito. At ang layunin ko lang naman po is magbigay ng tamang expectations sa mga pautangan online. Dahil utang is a serious matter guys. This video is not sponsored and it is based on my personal experience. I'm going to share my opinion about this loan app so you don't have to go elsewhere guys. All you need to know about this Load Cash ay nasa video na to. Second loan ko na to dito kasi dapat siyang sinusubaybayan dahil legit ba to? Rehistrado pa to? Yes! Rehistrado po yung loan app na to and it is under Copperstone. Copperstone Lending, which is also the same company na nagpapatakbo kay Mocha, kay alam niyo na, yung mga loan apps na to. Kaya dapat natin siyang pag-usapan dahil medyo controversial din yung loan app na to. So there is no question about this loan app being legit at nagre-report si Copperstone sa CIC. So dun sa question kung dapat ba siyang bayaran guys, na kung pag-isipan nyo talaga ng mabuti kasi kung sinayang nyo yung record nyo sa isang loan app na ganito, baka di kayo makautang sa mas magandang mga ola. So in this video dahil follow-up naman po siya, hindi ko na i-discuss kung paano mag-apply kasi I'm sure na kita nyo yun sa dati kong video. I'm just gonna tell you what to expect about this loan app, especially if it's already your second loan, gumaganda ba siya. Because on my first loan, yes, ito po yung thumbnail. Mada-download po yung loan app na to sa Google Play Store. But before nyo pong i-download, dapat meron po kayong tamang understanding sa loan app na to. After you watch this video, nasa inyo po kung uutang kayo dito o hindi. So my first loan was 500 pesos. Wow, grabe. Well, yeah, of course. The easier it is na ma-approve sa isang loan app, meron po yung kapalit and that is hindi masyado maganda yung term. Yung nga lang, sa 500 pesos, kaagad siyang installment. So, hindi po siya 7 days. Wow, dapat ka bang matuwa niyan? Pero guys, wag na kayo muna magpalakpakan dyan. Just because na-approve ka kahit na hindi ka magbigay ng payslip. Kahit na housewife unemployed, maaari ka ma-approve dito. Hingi lang siya ng mga permission. Siyempre, magpapadala siya ng OTP. You know the drill. Magsi-selfie ka, magpipicture ka ng ID mo. And by the way, yung IDs ay andito po. O, ayan. Hindi ko na sasabihin yung mga anong IDs, pakibasa na lang po. But for your reference, yung binigay ko sa kanya was my... Okay. Pagkatapos nun, lumabas yung kanyang offer, which is, wow, laki-laki, 500 pesos. Ngayon, medyo confusing po yung kanyang pag-present. Because sa pag-present niya ng terms, hindi mo malalaman kung magkakatas ba siya o hindi. Buti naman kasi nung kinlaim ko yung loan, buo ko pong natanggap yung 500 pesos. Pero yung pala, idadagdag niya yung interest sa kada term. So sa 500 pesos na yun, na nagdalawang terms lang ako, yung binayaran ko sa kanya every term, which is by the way 7 days lang ha, every interval. So, 355 po every term. So, 200 pesos po yung interest. Sabihin niyo mga service fee or whatnot. Or magsabi man siya na may free na daw yung last term mo. Wait, wag. Explain natin yan mamaya. Masyado siyang mahal. Di ba sinasabi niyo most reliable, trustworthy na loan app? But it's not. Okay, it's not as reliable and as trustworthy as it claims to be. Kasi parang paswertihan siya, guys. So, pagkatapos mong bayaran yung loan mo, akala mo magkakaroon ka ng offer agad. Yes, magkakaroon ka ng bagong offer, but it is so, parang limited. Ganyan, parang pa-slot-slot siya. O, iba rin yung drama nito, ha. Kasi pag hindi mo yan ginrab, akala mo tataas agad. Mawawala. Hindi ka makaka-loan. So, parang sasabihin niya, huwag kang pakipot dito sa loan app namin. Charot! Nawala. Tapos, ilang araw ko siya binabalikan. Parang i-evaluate siya kunyari. Loan. Bigla na lang. Oh, wow. Increase. Oh, naking increase guys. 100 pesos. 600 pesos. At may longer na terms. So, pag sinabi niya, yung terms na in-offer niya is 5 and 7. Pero sinabi niyang 7, yung totoo niyan is 6. Pag sinabi niyang 5, 4. And then, this time naman, instead of 7 days, yung yung interval niya is every 15 days na. Pero drama lang yan. Mautak din yung loan app na to ha. And nag-offer to ng multiple. Maaari siya mag-offer ng multiple kasi while ongoing yung isang loan, nakaka-claim ko lang, bigla siya nag-offer ng another one, which is 700. Which I think, pag kinlaim ko yan, alam ko,
dahil yung second loan ko sa kanya is buong matatanggap. Alam ko yung 700 buo yung matatanggap. Pero patay ka sa interest mga best. Speaking of interest, example, 3 months bayad ka na at napakataas mo ng interest. So say for example, 7 terms kunyari, which is actually 6. Yung 600 na matatanggap mo, yung babayaran mo every 15 days is 100 plus 63 plus 9. Alabas guys na parang kumita siya sa'yo ng 400 plus. And if you divide it by the number of months na dapat mo siyang bayaran, which is 3 months, lumalabas 0.24 or 24% yung interest. And that is the reason bakit dumadagdag siya ng butal na kunyari interest-free na daw pag naging good payer ka sa previous mong term para mapababa yung percentage ng interest na yan. Para kunyari, pasok siya sa cap ni BSP. Ito yung reason kung bakit nagdadagdag sila ng number of days sa kunyari, if free nila kapag naging good payer ka sa previous terms mo. Para lang ma-justify yung interest na pinapatong nila sa'yo. Sa second loan ko guys, dun ako sa 5 terms, which is actually 4. Kaya yung babayaran ko is 224. But if you do the math, and if my math and my analysis, charot, is correct, 0.24 per month siya. Kung talagang pagbabasihan mo yung numbers. But as you can see, meron siyang 8-12, August 12, 2026. Wow, ang tagal, ang last term. That is only para lang wala lang, para lang ma-explain yung numbers niya. Para kunyari, pasok siya sa cap, para lumusot. But it is, for me, BS, mautak siya, pinaglalaroan niya yung ating utak, mga best. Huwag tayong paloko sa mga ganitong mga loan app. So, yung 600 na pinautang niya on my second term, which buo ko natanggap, lalabas na 1,032. Malaki rin yung kinita niya, ha? Tapos, pa-slot-slash siya. So, it's not reliable, it's not as good as it claims to be. Yes, it is registered, pero it is BS. Like, loko siya. Loko-loko siya. Ayoko sa mga ganitong mga loan apps na nagma-mind games tayo. Huwag tayong paloko sa mga loan app na to. Grabe naman yung interest, hindi pala maganda. Babayaran ko pa to o hindi? Kung mababa lang naman yung term at kung carry lang bayaran nyo na po. Kasi huwag natin sayangin yung ating opportunity later na makautang sa mas legit at mas magandang loan app sa halagang ganito. Kasi sayang guys, sa halagang 600, 700, 800, pag hindi mo yan binayaran, nako, you're closing your doors sa mga opportunities like mga loan apps na mas mataas yung offer, mas mababa yung interest. Dahil yung loan app na to, si Copperstone ha, yung loan app na to na under sa kay Copperstone, it is SEC registered at the time of filming this video and therefore, it is also a reporting entity sa CIC. So, kung hindi ka nagbayad, na late ka, or nako, baka maapektuhan yung future loan applications nyo. So, before I end this video, let me emphasize this thing. So, this loan app na download po sa Google Play Store, it is registered, it is reporting to CIC. So, on paper, it is legit. But dapat nyo ba siyang lapitan? Ako guys, iwasan nyo kung maaari lang. Dahil kahit na nag-o-offer po siya ng loans up to big loans, pero naglolokohan kayo dito eh. Huwag kayo mag-expect na magkakaroon kayo ng big amount at the start kasi parang parang siyang raffle. Madami niyang gimmick, guys. That's how it looks like. That's how it seems para sa akin. This is just my personal opinion as someone na actually nakagamit ng loan app na to, na-approve ako. At guys, hindi worth it na mag-submit ng personal information natin sa loan app na to. And let's be careful because yung mga ganitong klaseng loan app, they can affect our future loan applications. So that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!